Sa pambungad na eksena, nagsimula si Jupiter Jones sa pakikipag-usap tungkol sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay pinangalanang Maximilian Jones na anak ng isang English diplomat. Nakilala at nahulog si Maximilian sa isang babaeng nagngangalang Alexa. Pinagmamasdan nila ang mga bituin ng magkasama sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo. Sa kalaunan, inaasahan ng dalawa na magkakaroon sila ng anak na gustong pangalanan ni Maximilian na Jupiter. Hinayaan na lamang ni Alexa dahil hindi siya masyadong mahilig sa pangalan. 4 na magnanakaw ang pumasok sa bahay ng mag-asawa, at si Maximilian ay binaril sa pagsisikap na pigilan ang mga lalaki na kunin ang kanyang mahalagang pag-aari na ang kanyang tansong teleskopyo. Namatay siya sa mga bisig ni Alexa. Nang maglaon, ipinanganak ni Alexa si Jupiter habang siya at ang kanyang pamilya ay sakay ng barko patungo sa Amerika. Sa kasalukuyang panahon, ang nasa hustong gulang na si Jupiter. Siya ay nagtatrabaho bilang isang kasambahay na naglilinis ng mga bahay at nakatira sa Chicago kasama ang kanyang pinalawak na pamilya. Kinamumuhian ni Jupiter ang kanyang trabaho at buhay, ngunit hindi siya masyadong ambisyoso o sabik na gumawa ng anumang bagay tungkol dito. 3 intergalactic bounty hunters na sina Falk, Rosso at Ibis ay ang sumasaklaw sa isang klinika ng kalusugan ng kababaihan kung saan plano ni Jupiter na ibenta ang kanyang mga itlog gamit ang pangalan ng kanyang kaibigan na si Catherine Dunleavy. Nakita nila ang isang lalaking nagngangalang Kane Wise na malapit sa area nila. Napagtanto nila na hinahabol din niya si Jupiter, at sinundan nila siya. Napagtanto ni Kane na siya ay inistalk, at lumabas siya mula sa gusali gamit ang kanyang hoverboats. Ipinagtanggol niya ang sarili gamit ang kanyang kalasag at binaril pabalik ang mga bounty hunters habang inaatake nila siya. Tumakas siya sa eksena nang hindi nasaktan. Naghapunan si Jupiter kasama ang kanyang pamilya at humihingi ng pera sa kanyang tiyuhin na si Vasily. Tumanggi siyang bigyan siya ng pera at gumawa ng bastos na pananalita na si Jupiter ay masyadong matalino para sa kanyang sariling kapakanan at iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makahanap ng asawa. Galit na ipinagtanggol ni Alexa ang kanyang anak, kahit na ang iba sa pamilya ay tila sumasang-ayon kay Vasily. Pagkatapos, si Jupiter ay tumitingin sa isang tansong teleskopyo sa eBay. Ang kanyang pinsan na si Vladi ay pumasok at nagmumungkahi na pumunta siya sa fertility clinic at ibigay ang kanyang mga itlog para sa ilang pera. Sumasang-ayon si Jupiter. Sa malalim na kalawakan, nalaman ng magkapatid na Abrasax ang tungkol kay Jupiter. Namatay na ang kanilang ina, at ngayon hinahanap na nilang ang pwedeng magmana sa Earth bilang sariling pag-aari. Nagising si Balon mula sa pagkakatulog matapos sa matagumpay na pag-ani ng planeta. Ang kanyang kapatid na si Titus ay nakikipag-usap sa ibang mga babae sa kanyang marangyang kastilyo. Habang ang kanyang aide na si Famulus ay nagpapalam sa kanya na si Kane ay ipinadala ni Titus na nakahanap kay Jupiter. Sa apartment, naghahanda na si Catherine para lumabas. Lumilitaw sa apartment ang isang grupo ng mga alien na nilalang na tinatawag na keepers at pinahirapan si Catherine. Kinunan sila ni Jupiter ng litrato gamit ang kanyang telepono, at sinunggaban siya ng mga ito. Ilang sandali pa, nagising si Catherine, at tila hindi nila alam ni Jupiter kung anong nangyari. Pumunta si Jupiter sa klinika sa ilalim ng pangalan ni Catherine na ipinaalam kay Balaam. Inutusan niya ang kanyang mga tao na hanapin si Jupiter at patayin siya. Inilagay siya ng mga doktor sa kama at pagkatapos ay inilevitate siya. Sinisiyasat nila siya at alam ang pagkakakilanlan ni Jupiter, at tinangka nilang patayin siya. Pumasok si Kane at pinatay ang mga doktor habang ibinubunyag nila ang kanilang anyo ng keeper. At inaalis niya si Jupiter doon. Natagpuan ni Jupiter ang kanyang sarili sa ibabaw ng Willis Tower. Ipinaliwanag sa kanya ni Kane na siya ay isang genetically engineered na nilalang na binubuo ng isang splice sa pagitan ng isang tao at isang lobo. Tinanong ni Jupiter kung bakit gusto siyang patayin ng mga keepers, at sinabi sa kanya ni Kane na siya ang may-ari ng planeta. Sinasabi ni Kane kay Jupiter na ang buhay ng tao ay hindi nagsimula sa Earth kundi sa ibang planeta na tinatawag na Ores. Wala ring alaala si Jupiter sa paghahanap sa kanya ng mga keeper at pagkuha niya ng litrato sa kanila. At ipinaliwanag ni Kane binura ng mga keepers ang kanyang memorya. Sila ay nasilaw sa pamamagitan ng isang sasakyang pangkalawakan na umaaligid sa kanila. Lumitaw ang mga mangangaso ng bounty at sinira ang spaceship nila. Dinala ni Kane si Jupiter habang lumilipad sila sa ibabaw ng lungsod gamit ang kanyang hoverboats habang hinahabol sila ng mga bounty hunters. Nahulog si Jupiter sa pag-atake, ngunit nahawakan siya ni Kane bago siya tumama sa lupa. Inagaw ni Kane ang isang maliit na spaceship at tumakas kasama si Jupiter. Si Kane at Jupiter ay nagmamaneho palayo sa lungsod kung saan patuloy na ipinaliwanag ni Kane ang kasaysayan ng pamilya Abrasax. Matagal na nilang pinagdurugtong ang mga tao sa iba pang mga hayop at may pananagutan sila sa mga kaganapan tulad ng pagkalipol ng mga dinosaur.
Ang dalawa ay nagmamaneho hanggang sa bahay ng dating kasamahan ni Kane na si Stinger Apini. Nakatira si Stinger kasama ang kanyang may sakit na anak na babae. Siya at si Kane ay dating skyjacker, ngunit na-dismiss kasunod ng isang insidente, at ngayon ay nagalit si Stinger kay Kane. Nag-away ang dalawa ng kaunti, nang lumitaw ang isang kaeg ng mga bubuyog. Ang mga bubuyog ay pumapalibot kay Jupiter, ngunit hindi nila siya sinaktan. Iginalo niya ang kanyang mga braso sa paligid nila, at lumilipad sila sa paligid niya. Napagtanto ni Stinger kung sino siya, at nagsimulang tukuyin si Jupiter bilang kamahalan. Dumating ang mga bounty hunters at ilang keeper sa bahay ni Stinger. Hinabol nila siya, sina Kane at Jupiter ay pumunta sa labas ng tahanan. Sinuko ni Falk si Jupiter at muntik na siyang mapatay, ngunit binaril siya ni Rozzo sa likod at naunang napatay. Nahuli nila si Jupiter at umakyat sa kanilang spaceship. Nagawa ni Kane na kumapit sa spaceship habang umalis siya sa Earth. Dinala ni Rozzo at Ibas si Jupiter sa tahanan ni Kalaikyo. Siya ay pala kaibigan kay Jupiter at sinabi sa kanya na siya ay isang genetic incarnation ng ina ni Kalaikyo. Ipinakita niya kay Jupiter ang estatwa ng kanyang ina na kamukhang kamukha ni Jupiter. Sinabi ni Kalaikyo na siya ay 14,000 years old na, at ang kanyang ina ay 90,000 noong siya ay pinatay. Pumasok si Kalaikyo sa isang paliguan at inilublob ang kanyang katawan sa tubig at pag-ahon niya siya ay mas may batang hitsura. Pagkatapos ay nagpakita si Stinger kasama ang Aegis na pinamumunuan ni Kapitan Jomi Kaching. Inutusan nila si Kalaikyo na ibigay sa kanila si Jupiter. Upang maayos na maitala ni Jupiter ang kanyang claim sa Earth, napilitan siyang pumunta sa Ores at dumaan sa isang proseso para sa pagpaparehistro. Dumaan siya sa ilang bintana kasama ang isang android lawyer hanggang sa ma-print siya na may tato sa kanyang palso at opisyal na pinahintulutan na i-claim ang pagmamay-ari ng Earth. Samantala, tinangka ni Jupiter na makipaglandian kay Kane. Sa tingin niya ay hindi siya bagay sa kanya at ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa isang aso kahit na sinasabi ni Jupiter na mahilig siya sa mga aso. Kinuha ni Titus at ng kanyang mga tao si Jupiter at dinakip si Kane habang ibinibigay sila ni Stinger sa kanya bilang kapalit ng pera upang matulungan ang kanyang may sakit na anak na babae. Sabay na naghahaponan sina Titus at Jupiter. Napagtanto ni Titus na si Jupiter ay umiibig na kay Kane, ngunit nag-propose pa rin siya sa kanya. Pagkatapos, ipinakita niya kay Jupiter ang isang silid na puno ng libu-libong vial na naglalaman ng mga serum ng kabataan. Ito ay isang serum na pwede kang gawin mukhang bata habang buhay. Ang serum ay gawa mula sa pag-aani ng daan-daang pinatay na tao mula Earth. Si Jupiter ay natakot sa realisasyong ito. Si Kane ay ikinulong at inilagay sa isang silid ni Titus at ng kanyang mga tao. Plano niyang patayin si Jupiter matapos siyang pakasalan para makuha niya ang kanyang claim sa Earth. Si Kane ay pinatalsik sa kalawakan habang ang kanyang mga kamay ay nakikap sa likod niya. Ginagamit niya ang kanyang hover boots upang sunugin ang mga posas at kumuha ng isang lumulutang na pakete na naglalaman ng isang spacesuit na automatikong bumubuo sa katawan ni Kane at Nagel iligtas sa kanya mula sa suffocation. Mayroon lamang siyang 40 minuto ng oxygen, ngunit ang Aegis o pulis pangkalawakan ay lumabas mula sa hyperspace at iniligtas siya. Malapit na ang kasal. Nakaprint si Titus sa kanyang daliri habang nasa seremonya. Halos na i-print na ni Jupiter ang kanya singising nang bumagsak si Kane sa isang spaceship papunta sa katedral. Lumapit siya sa plataporma kung nasaan si Jupiter at Titus at ipinaalam kay Jupiter na plano ni Titus na patayin siya. Hawak nila si Titus habang nakatutok ang baril, pero gusto lang ni Jupiter na umuwi. Samantala, ipinaalam kay Balam na buhay pa si Jupiter. Ang kanyang lizard rat hybrid henchman na si Sargorn ay ipinadala sa Earth kasama ang kanyang pangkat ng mga lalaking daga ng butiki upang pumasok sa tahanan ng pamilya ni Jupiter at hulihin sila. Umuwi si Jupiter at napagtanto ito. Pinilit siyang bumalik sa malalim na kalawakan at iligtas ang kanyang pamilya. Dumating si Jupiter sa isang pasilidad ng pagmimina sa planeta kung saan nakatira si Balam. Ang Aegis ay malapit sa kanyang likuran ngunit hindi makapasok dahil ang planeta ay protektado ng isang kalasag. Dinala si Jupiter kay Balam. At ipinakita sa kanya ang kanyang pamilya na sa ilalim ng sahig. Habang sila ay nakalutang at natutulog sa stasis, ang mga Alipors ay naghahanda na sa pagdugtong sa kanila. Gamit ang isang espesyal na kontrata, inutusan ni Balam si Jupiter na lagdaan ang kanyang mga karapatan na mamuno sa Earth kung gusto niyang mabuhay ang kanyang pamilya. Napagtanto na sa alinmang paraan, siya at ang kanyang pamilya ay mamamatay dahil aanihin sila ni Balam sa Earth, tumanggi siya at sinira ang kontrata. Sa tulong ni Stinger, sinira ni Kane ang kalasag ng planeta. Ipinalam sa kanya ni Ching na ang kanyang misyon ay maaaring mapatay siya. Pumasok si Kane sa pasilidad ni Balam at pinatay ang mga taong daga para iligtas ang pamilya ni Jupiter.
Hinailan niya palabas si Jupiter gamit ang isang aparato na nagbubukas ng butas sa ilalim niya para ilayo siya kay Balam. Sa labas, ang pasilidad ay nagsisimula sa madestabilize at gumuho. Nilabanan ni Kane si Sargorn habang si Balam ay sinubukang patayin si Jupiter mismo. Pinatay ni Kane si Sargorn sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa butas na ginawa niya at pag-alis ng aparato para isara ang butas sa leeg ni Sargorn. Ang pamilya ni Jupiter ay dinala sa ligtas na lugar habang si Jupiter ay lumalaban kay Balam. Naniniwala si Balam na si Jupiter ay ang kanyang ina na muling nagkatawang tao at inamin niya na pinatay niya ang kanyang ina. Binaril ni Jupiter si Balam ng isang beses sa binti at hinampas ito ng bar sa mukha. Bahagyang nasira ang plataporma sa ilalim nila. Si Balam ay hindi makahawak at siya ay bumagsak sa kanyang kamatayan. Nahulog si Jupiter ngunit iniligtas ni Kane. Sa tulong ng Aegis, lahat ay makakatakas sa gumuguhong pasilidad at makalabas ng ligtas. Si Jupiter at ang kanyang pamilya ay dinala pauwi na binura ang kanilang mga alaala sa kanilang pagkakahuli o anumang pakikipag-ugnayan sa mga masasamang tao na daga. Nagpatuloy si Jupiter sa kanyang trabaho at naghanda ng almusal at kape para sa kanyang pamilya. Nagulat sila sa pamamagitan ng paglabas ng tansong teleskopyo na gusto niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa pamilya na mayroon siyang kadate. Lahat sila ay pinipilit siya ng mga tanong tulad ng "Is he Russian?" Sumama si Jupiter kay Kane sa bubong ng isa pang gusali. Ibinalik niya ang kanyang mga pakpak sa kanyang likod pagkatapos ng kanyang mga kabayanihan at nakakuha siya ng sarili niyang mga hoverboats. Nagpa siya si Jupiter na huwag sabihin sa kanyang pamilya na siya talaga ang nagmamay-ari ng Earth. Ang dalawa sa kanila ay naghahalikan at lumipad sa ibabaw ng lungsod.